O niya, kuan ang inyong mga baktin daw baboy. Isampo nga, pastor, ang baktin baboy ba? Galingaw yan kayo. Nasa iyo na talaga lahat eh. Mayabang, hambog, tanga, bobo. Baka si Kabunok walang alam sa Biblia, hindi niya naunawaan ang kanyang binabasa. Kaya ayaw mong pakita ng mukha kasi wala kang Amerikana, wala kang barong. Ano? Busted talaga ako. Pasensya na po kayo, Kaburnok, ano? 4 na taon na nating ipinagtatanggol ang pananampalatayang Katoliko. Ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Tinalakay natin nung nakaraang episode ang pahayag ng pastor ng Seventh-day Adventist Church na si Chris Vacalares, mga kababayan, ng Pangutana Pastor. Muli nating balikan ang kaniyang sinabi. Ito yon. Mula akong pangutana karon, ang bata ba tao, yes or no? Ang bata dili tao kundili bata. Sunod, yes. Ang tubag yes. Okay. Yes, bata ang bata tao, ang tubag mo yes, mo yung tubag. Ang bata dili tao, yes. Bata siya. So kung miyon ka nga ang bata tao ba, so ako answer na no. Ayan, so yung ating napanood mga kapatid ay sinagot po natin itong pahayag ni Chris Vacalares sa ating naging episode noon, episode 405, Hindi Tao. Panoorin po yan. Ilalagay natin sa description box ng video na ito ang ating naging sagot kay Chris Vacalares. Ngayon, mula po sa ating argumento, meron po siyang palusot na, siyempre, magpapalusot yan doon sa ating mga sinasabing argumento. O ito, panoorin natin. Dre. Oh, Interlinear for the Rest of Us by William Mounsey. Napay mga Greek lyrics, no? Interlinear, Bible, Hebrew, na Greek, okay? Adama na yung mga igsoon, kay lahi baya ang gitawag na igsoon o modern definition sa word nga child or man sa Greek o sa Hebrew o niya, kuan ang inyong mga baktin daw baboy. Isampo nga, pastor, ang baktin baboy ba? Galingaw yan kayo. Aba, grabe naman yan ha. Sige. So ayon po sa kanya, iba daw ang modern definition ng salitang child at man sa Greek at Hebrew. At yan talaga yung kanyang pinagmamalaki na meron daw siyang mga libro, may mga Greek interlinear, Hebrew interlinear na mga libro. Ano? Grabe talaga. O tanong, todo ba ang kanyang sinasabi, mga kababayan? Susuriin natin yan. Sa Biblia, ang mga bata ba ay hindi tao? O yan po ang ating main objective sa episode na ito para masagot din yung akusasyon nitong Chris Vacalares na ito. Nung nakaraang episode, tinalakay na natin ito pero muli nating balikan ang ating argumento. Hindi po sa Mateo kundi sa Lucas, Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 7. Sinabi na po natin
na ipinanganak ni Maria ang isang lalaki. Mga kababayan, yung lalaking yon ay isang sanggol. Ayan sanggol ayon po sa Lucas 2:7. Sa Mateo 2:21 naman, ito pong nasabing sanggol ay lumaki at pagsapit ng 8 araw, siya po ay tinuli at tinawag po yan ng Biblia na bata at pinangalanan siyang Jesus, mga kapatid. So, itong si Jesus na ipinanganak ni Maria ay siyempre isang sanggol yon at bata, mga kapatid. Siyempre, pagdating ng 8 araw, sanggol pa rin siya. Alam naman natin yon. Ngayon, ang tanong, tao ba si Jesus noong ipinanganak siya ni Maria na isang sanggol at bata, mga kababayan? Mababasa natin sa Filipos 2:5-7 na itong ipinanganak ni Maria ay isang tao. O, di ba? So, yan po yung naging argumento natin noon. Kaya mula po sa ating sinabi, mula dito, tao nga ang tawag kay Jesus noong ipinanganak siya ni Maria na isang sanggol at bata. At yan po ang ating nakita dito. Kaya yung ating sweeping conclusion, ang bata at sanggol ay tao ayon po sa Biblia, mga kababayan. Pero yung matinding argument ni Chris Bacalares, tignan daw natin sa Greek. Sa Greek daw natin tignan. Aba, sige, tignan nga natin sa Greek. Pero bago muna natin i-check yung Greek, mga kababayan, panoorin muna natin yung pahayag ng isa pang nagmamarunong na Seventh-day Adventist member na meron itong Facebook page sa social media, Grabe rin ito. Panoorin ninyo, Kamu ba kamu mga safety? Kamu ba ng mga risi? Sige mo panaway sa mga Adventista nga nagmensahe, labi na sa gisulti ni Pastor Bacalares nga ang bata dili tao. Unya kamo, sige pud mo og pasabot nga ang bata tao. Amo na nga wagin mo kasabot unsay gitawag og species of human being. No? Unsay may kategory ba sa human being? Pag human being gani ka unod pero na siya ay kategori na ay bata o na ay bata-bata hangtod na imong tao o ano ba? So karon Biblia atong patubagon kung ang bata tao ba? Paminawan ninyo ni ba pagtuon lagi mo Biblia para nga dili mo manuhaw ba? Dapat makabalo mo og unsay nasulat sa Biblia. Atong patug-anon si Pablo sa unang Korinto 13 versikulo 11 kung ang bata tao ba? No? Pero human being wala na nagpasabot nga dili tao pero wapo nagpasabot nga tao. Sabtan na ninyo igsoon. Para masabtan ninyo na. So akong basaw na unsay giingon ni Pablo kung ang bata tao ba? Ingon siya diri sa unang Korinto 13 versikulo 11. Sa dihang ako bata pa, nagsulti ako ingon nga bata. Naghuna-huna ingon nga bata. Nagapamati ingon nga bata. Apan sa nahimo na akong tao, gibiyaan ko na ang mga butang sa pagkabata. Tanawar ko ninyo ni mga safety Ingon si Pablo sa diha ko no siya nahimo ng tao. Tubod pasabot nga ang bata, dili pa di ay katao. Aba, grabe naman ito talaga. Grabe talaga. Ayon po sa kanya, ang bata ay hindi daw tao. Ayon po sa unang Korinto 13:11. Yan nagbigay ng talata. Unang Korinto 13:11. Tanong, totoo ba ito, mga kabatid? Susuriin natin yan. Ito baka hindi nyo po napansin ito. Sa unang Korinto 13:11 sa Ingles, makikita natin na magkaiba po ang child at man. Ito na, papasok na yung argumento ni Chris Bacalares. Ito, basahin natin. Dito po sa salin na New International Version, ganito po ang ating mababasa. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. So kung mapapansin ninyo, mga kapatid, yung salitang child at yung salitang man ay magkaiba. Ngayon, ating tignan ang Greek word na ginamit mula po sa salitang child at sa salitang man at susuriin natin kung tama si Chris Bacalares. Ipakita natin sa screen yung unang Korinto 13:11.
yung salitang child ay yung Greek word na ginamit, nepios, mga kababayan. Ayan, nakikita nyo ha, nepios. Ayan. Yan yung child, mga kapatid, sa Grego. Yung nepios, mga kapatid, ayan no, infant, babe, child. Yan po yung sa Strong's Concordance. Ngayon, puntahan naman natin yung, ito namang isa, yung aner. Ayan, yung aner, mga kapatid. Yan po yung Greek word para sa salitang man dito po sa unang Korinto 13:11. At kung mapapansin ninyo, yung aner pala, tumutukoy yun sa isang tao na may full age. Full age. Kaya yan ang sabi nila, no? So ito siguro yung batayan ng mga taga Seventh-day Adventist Church na evangelist, kagaya ni Chris Bacalares at yung lalaki kanina, sa pagsasabi na ang bata ay hindi daw tao. Pero sandali, mukhang mali ata. Sige, tignan nga natin yung salin sa Tagalog. Umpisahan muna natin sa ang dating Biblia. Ang sabi dito, nang ako'y bata pa, ayan yung child ng ako'y bata pa, pero dating doon sa man, ang sabi naman dito, ngayong maganap ang aking pagkatao. Mukhang iba talaga ata. Yung tinutukuyan pala, ito po'y tumutukoy sa stages ng isang tao. Hindi po ito tumutukoy kung yung bata ay tao ba o hindi. Kasi magkaiba po yun, mga kababayan. Kaya nga, sa salin ng Magandang Balita Biblia, yung salin, nung ako'y bata pa, tapos yung sa kabila, na yung ako'y mayroon ng sapat na gulang. Tama, Tama. Aner, yun yung ibig sabihin nun. Sa salin na ang salita ng Diyos, nang ako ay malaki na. O, diba? Hindi naman po tumutukoy ito sa tao na human being at sa bata na sanggol o bata. Magkaiba po yun, mga kapatid. Kaya sa Pulpit Bible Commentary, ang sabi dito sa 1 Korinto 13:11, ganito ang sabi niya. Ang ibig niyang sabihin ay ang pagkalalaki ay isang estado kung saan ang pagiging bata ay dapat na naging imposible. Ibig sabihin, yung child at yung men na tinutukoy, magkaiba po yun, mga kababayan. Kasi nga, yun po ay tumutukoy sa stages. Hindi po yun tumutukoy kung ang child ay tao na human being o hindi, na siyang claim naman ni Chris Bacalares, mga kababayan. Nako. Balikan natin. Yung nepios, mga kababayan, na yung nepios sa English ay child. Ayan, nakikita nyo sa screen, At yung aner na sa English ay a man. Nakikita nyo rin sa screen. Sabi niya, magkaiba daw yung dalawa na yun. Di ba yun ang pinapalabas nila? O, ay ang tanong, tama ba na iba ang modern definition ng salitang child at man sa Greek at Hebrew? Kapag sinabing man, automatic ba? Tao na talaga ang tinutukoy? O, tignan natin. Tignan po sa The Merriam-Webster Dictionary sa page 447, ipapakita natin sa inyo. Isa po sa kahulugan ng salitang man ay a human being. O, yan tao. Isang human being. O, ano pa yung ibig sabihin nito? Pangalawa, one possessing in high degree the qualities considered distinctive of manhood. Ibig sabihin, yung isang nilalang ay nasa sapat na gulang. O, di ba ganun yun? O, sa ibig sabihin, ang modern definition ng salitang child at man ay parehas din pala sa Greek at Hebrew. Parehas yun. Parehas pa rin. Kapag yung salitang man sa Greek ay aner, aner, ibig sabihin, yung nepios at yung salitang aner, talagang magkaiba yon. Pero dahil ba dito, ang bata ay hindi na kaagad tao? Mukhang dito umiikot yung kasinungalingan ni Chris Bacalares. Tignan ninyo, mga kapatid. Doon sa nabasa natin sa Merriam-Webster Dictionary, yung salitang man po, pwedeng human being na yan sa Tagalog ay tao, at yung salitang man ay pwede din natin sabihin matured person. Nabasa na natin kanina yan sa Webster's Dictionary, one possessing in high degree the qualities considered
distinctive of manhood, syempre, matured person po yon, di ba? O sa Tagalog, taong may sapat na gulang, na yan din yung mababasa, na isinalin din yan sa magandang balita Biblia, mga kapatid. Tingnan ninyo dalawang kahulugan ng salitang man sa English. Tandaan natin, hindi naman lahat ng tao ay may sapat na gulang, mga kababayan, na siyang isang matinding kasinungalingan ni Chris Bacalares kasi nagko-commit siya ng fallacy of equivocation. Ano ba itong fallacy of equivocation? Babasahin natin yung ating nakita sa internet. Ganito po ang ating mababasa. Ang fallacy of equivocation ay nangyayari kapag ang isang pangunahing termino, o yun yung salitang man, o parinala sa isang argumento ay ginamit sa isang hindi tiyak na paraan na may isang kahulugan sa isang bahagi ng argumento at pagkatapos ay isa pang kahulugan sa isa pang bahagi ng argumento. O yan pala yung fallacy of equivocation na talagang kinocommit ni Chris Bacalares, mga kababayan. Gagamitin pa yung unang Korinto 13:11 nung kaniyang galabay na SDA member. Palpak, palpak talaga. O ngayon, mas lalo nating ididiin. Kung totoo nga na pag sinabing man sa Biblia ay hindi po kabilang ang bata, paano itong nasa Juan 3:13 na si Kristo ay tinawag na anak ng tao? Kung hindi kabilang ang bata sa sinasabing man sa Biblia, ibig bang sabihin si Kristo ay anak ng tao lamang sa mga taong sapat na gulang lamang at hindi kasali yung mga bata? Naku naman, mukhang katarantaduhan naman yan, mga kababayan. Naku, grabe talaga. Ngayon, puntahan natin yung salitang tao dito sa Juan 3:13. Ano ba yung salitang tao sa Grego? Tingnan natin. Yung salitang tao sa Grego ay anthropo. Ayan, anthropos. Ayan. So, ibig sabihin, yung human being sa Grego ay anthropos, mga kababayan, at hindi po yung aner. O di ba? Yung anthropos, man sa English, human being or tao sa Tagalog. Yung aner naman na man na sinasabi ni Mr. Chris Bacalares, iba naman yun. Yun po ay tumutukoy sa matured person, taong may sapat na gulang, mga kababayan, na sabi ni Chris Bacalares, ang bata ay hindi tao. Nako, nagmi-mislead ka pala. Bakit? Yung salitang tao ba dyan sa Greek na tinutukoy mo ay anthropos o aner? Mali pala yung ginagawa mo. Nagmi-mislead ka talaga ng tao. Nako naman. Sa modern definition, yung bata, tao talaga yun, mga kababayan. Di ba? Ibig sabihin, hindi po napatunayan ng mga SDA evangelists na ito na ang bata ay hindi po tao, mga kababayan. Yung bata, hindi talaga tao na may sapat na gulang. Tama yon. Kaya nga yung Greek word na nepios ay hindi po aner. Pero yung nepios, yan po ay anthropos, mga kababayan. Naku naman, ito talagang SDA evangelist na ito, palpak. Kaya itong sinasabi ng SDA member, ipinagtanggol pa si Chris Bacalares, pati si Chris Bacalares, naku, pati sa Greek, butata kay Kabornok na naman, naku, mali. Kaya, busted yan, mga palpak. Naku, kawawa naman. Talaga. Siguro, yung ginagawa ng mga taga Seventh-day Adventist Church, ayaw talaga nilang ilapit sa Panginoong Jesucristo ang mga bata. Sabi ni Kristo sa Mateo 19:14, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Klarong-klaro, mga kababayan. Nako, palpak talaga. Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaborno. At ito ang Factbusters. Siguro, itong si Chris Bacalares at itong lalaki na nagtatanggol sa kanya, siguro yung gawin na lang natin, iuntog nyo na lang yung ulo nyo sa isa't isa. Talagang palpak. Buta para naman. Kay Kabornok, di pa Greek pa.
Akala mo kung marurunong. Naku, kawawa. Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I